makakalabas na daw. Sabi ng mga DDS na naman, sabi ng kailang mga supporters, doon sa birthday niya. O anong nangyari? Tapos na ang birthday. Ngayon ay 29 na sa Pilipinas. Nasa na sinasabi niyo makakalaya? Fake news na naman kayo. Pinaasa ng mga vlogger at supporters ni Duterte ang kanilang mga followers. Kayo naman ay naniwala. Talaga naman suntok sa buwan ang sinasabi nila. Sinabi ko na nung araw pa, mula nung mahulit, mula nung ipatupad yung mga batas, wala nang jurisdiksyon ng Philippine government. Ang Philippine Court wala na rin. Si Duterte ay under control ng International Criminal Court. Sila na ang masusunod kung anong gagawin. Kung kailan siya makakalaya, kung makakalaya o hindi na, o kung hanggang kailan siya nakakulong. Yun po yun. Ang magandang balita, at ito ang totoo, kahapon yata, alas 2 doon sa Netherlands, pinayagan na. After ilang araw na nagmamakaawa na yung pamilya ni Duterte, na nagpuntahan doon, sina Hanilet, tsaka yung anak niya na makapasok. Ilang beses nag-try na makita si Duterte ng ilang araw, hindi nangyari. Pero kahapon ay nakapasok na. Ayun, nagkita na ho yung, ano ba yan? Ano bang tatawagan natin doon? First family o second family? Second family. Kasi ang first family ni Duterte ay sina Sara at yung si Elizabeth, yung unang asawa. Ang second family ay itong si Hanilet, na nagtataray pa doon sa mga media ron, ayaw magpa-interview, parang utang na lupa pag in-interview, wala namang pakinabang sa kanila. Ang media, di ba? Kung magsalita o hindi, mag-try ka dyan, anong pakialam? Kayo nga tinutulungan eh. Yung media, nagtatrabaho lang para interviewin kayo kung ano yung mensahe at masasabi. Ayaw yung umiiwas kayo, di ba? Sige lang. Okay? Ayun, pinagbigyan na, kita-kita na sila kahapon. Pero yung mga maleta, na kung ano ang laman nun, hindi ho pinayagan. Kasi wala daw paglalagyan. Pangalawa, bakit daw napakaraming maleta? Kasi parang lahat yatang gamit ni Digong pinadala doon. Ito na naman ho yung isang pagpapatunay. Pinapalabas ng mga Duterte speaker sa mga rally at kung ano-ano, pati mga vlogger, si Duterte makakauwi na kahapon ng birthday. Na ang isang pagpapatunay na kalokohan, yung pamilya ng Duterte ay nagpadala ng mali-malitang gamit na personal Duterte. So alam ng pamilya ni Duterte hindi makakauwi. Ng pamilya ni Duterte hindi makakauwi. Hindi ganun kadaling makalabas ng ICC si Duterte. Kaya nagpadala nga ng mali-malitang mga personal na gamit na hindi naman pinayagang makapasok doon sa kulungan ni Duterte. Di ba inamin na ni Sara Duterte yan? Nagpadala daw ng mga maleta, ng mga damit, kasi nga daw paulit-ulit yung sinusuot na damit. Gano'n talaga sa kulungan. Hindi ka naman pwede mag-Amerikaner at saka magbarong Talaga ang damit doon baka dito nga sa Pilipinas, di ba, may uniforme pa ang mga nakakulong. Ewan ko kung ano to dahil hindi naman pinapakita. Talagang paulit-ulit ang damit. Di ba? Yun po yun. So, nagpadala ng mga damit, ibig sabihin, alam ng first at second family ni Duterte, walang katiyakan kung kailan uuwi. Pero itong mga supporters ng pamilyang ito, laging sinasabi sa social media, laging sinasabi sa kanilang mga rally, uuwi na ng birthday. Bubulabugin daw ang Pilipinas at uuwi si Duterte ng birthday niya. O di ba? Napakalaking kalokohan, fake news. Pinaaasan nyo ang inyong mga supporters, yung kahinaan, kahirapan, kawalan ng kaalaman ng inyong mga supporters, lagi lang yung pinaaasa. Alam naman ninyong hindi mangyayari yan. Pero pinipilit nyong palabasin after views, after subscriber at followers lang ang galaw ng inyong mga vloggers na yan. Kayo ay nagbubulahan, kayo ay naggagamitan. Hindi nyo alam, kayo mga followers ng mga Duterte. Hindi nyo napapansin, gamit na gamit kayo nitong mga nagsasalitang mga politiko at mga vloggers nila. Yung kanilang sinasabi, alam nilang hindi totoo, pero ginagawa. Para lang kayo'y malinlang, para kayo maloko. Kung yung mga Duterte nga, nagpadala ng mali-malitang mga damit, ibig sabihin, alam niya, hindi makakauwi. Tapos bakit yung pinayagan? At bakit kayo naniwala na uuwi ng birthday? O ano nangyari? Tapos na ang birthday. March 29 na. Hindi na nga po kasi maniwala kayo, hindi fake news itong ginagawa ko. Ito ang totoo. Walang katiyakan kung kailan siya makakauwi. Makakauwi pa ba o hindi? Hindi natin alam. Habang buhay na ba siyang makukulong? Hindi natin alam. Siya ba ay magiging guilty sa paglilitis ng kaso? Hindi natin alam. Siya ba ay makakawala after ng trial? Hindi natin alam. Yan ang totoo.
walang makapagsasabi, kahit yung abogado, kahit yung mga judge ng ICC, hindi nila pwedeng sabihin, ngayong taon, next year, after 5 years, o after 10 years, ay makakauwi si Duterte. Wala po yan. Kasi magtatrial pa lang eh. Lilitisin niya siya. Ano ba kayo? Di ba? Alam ng mga Duterte yan na hindi siya makakauwi. Pinapayagan lang nila yung mga fake news ng kailang mga kasamahan para makahikayat ng tao, para magalit ng tao, na pag sinabi nilang uuwi ng birthday tapos hindi nakauwi, sisisihin na naman ang Philippine government. Sisisihin na naman ang Pangulo. Kasi isang araw, kahapon ba yun? May naglabasa na naman daw. Nasa kamay daw ni Pangulong Marcos kung makakauwi o hindi si Duterte. O nakita niya yung hugot na yan. Ang ibig sabihin niya, alam niyang hindi makakauwi at alam nilang walang magagawa si Pangulong Marcos. Pinalabas nila ganun. Si Pangulong Marcos lang ang makakapagpauwi. So dahil hindi naman mangyayari, papalabas nila, masama na naman si Marcos. Sasabihin nila, mahigpit itong Marcos administration, hindi tinutulungan si Duterte. Eh kayo lang ho ang nagsasabi nun eh. Hindi naman talaga pwede. Kasi naglabasan kahapon. Si Kamay lang, si Pangulong Marcos lang ang makakapagpalaya kay Duterte. Kalukuhan yon. Wala na nga jurisdiction ng Philippine government eh. Ang Philippine government, hanggang apila na lang. Kung hindi tayo papakinggan ng ICC or ibabaliwala ng ICC, wala tayong magagawa. Kasi ang Pilipinas walang jurisdiction sa ICC. Hindi nga tayo member ng ICC dahil nag-withdraw si Duterte nung siyang presidente. Ginawa lang ng gobyerno ang pagsunod sa Interpol kasi member tayo ng Interpol at ipinatupad ang Republic Act 9851. Kaya nahuli si Duterte. Pero kung pagpapalaya, wala nang control si Pangulong Marcos. Kung mayroong nagsasabi dyan ng mga vlogger or mga identify sa mga Duterte, nakasalanan ni Pangulong Marcos ito, binubulag kayo. Fake news yan. Wala pong kaugnayan yan. Hindi totoo yan. Doon lang ho sa ICC, pwedeng mag-appeal. Kaya nga mayroong international lawyer eh. Ang mga Duterte Defense Council. Kasi nga, ang korte na ng ICC ang magde-decide, mayroong control kung anong gagawin sa akusado. Wala nang magagawa ang bansang kanyang pinanggalingan. Lalo na hindi tayo member. Yan ang totoo. So again, nakakaawa na rin itong ating mga kabayan, yung kahinaan nila, kahirapan ng buhay nila, gamit ng mga fake news ng kampo ng mga Duterte. Lahat ng pagsisinungaling, lahat ng panlililang ginagawa nila for views at subscriber only, para lang sila kumita. Pero ako, hindi ako nakapokus dyan. Ang focus ko yung pagsasabi ng totoo kasi ako po ay broadcast journalist at political blogger. Kaya yan ang totoo. Okay? Huwag niyong pangunahan ng korte. Ang International Criminal Court, malayong malayo sa local court. Dito sa atin, napopolitika pa ang kaso eh. Nagkakaroon pa ng palakasan sa pagdalaw. Nagkakaroon ng palakasan sa korte. Hindi man lahat, pero nangyayari yan. Sa ICC, walang ganon. Kasi ang ICC, binubuo ng maraming mga bansa. Hindi yan sa Netherlands lang. Hindi po. Ang ICC ay binubuo at membro dyan ang maraming mga bansa. Okay? Baka akala nyo nakabase sa Netherlands, ay yan ICC ng korte ng Netherlands. Hindi po. Yan ay korte ng maraming mga bansa. Kaya nga International Criminal Court. Nakabase lang ho dyan sa Netherlands. Ayan. So, para nagkakaintindihan.